mga age natin. So again, I'm Sophia na grade D Karaan. From po Agoncillo, Batangas at ako po isang produkto ng Agoncillo Senior High School. Kung yung sa mga nauna nating nag-career talk is about sa pagpili ng course or tatahakin nyo, ang ibabahagi ko naman sa inyo kung paano ko na-fulfill kung sino ako ngayon. Nung bata pa lang po ako, hindi ko po talaga alam kung ano yung dream ko. Sabi ng mga klase ko, gusto nila maging teacher, doktor, police. Ako nakikigaya lang, kasi hindi ko naman alam talaga kung ano yung gusto ko. And one time, pinatulong ako sa kusina. So, I found my interest in cooking. Hanggang sa nadala ko na siya hanggang senior high school. Magsi-senior high school na, kailangan pumili ako ng track na kung saan align sa interest ko, which is si TVL. On the first day of our school, naging observant ako. Naging attentive. Ano ba yung mundong gagalawan ko? Ano ba yung industry na papasukin ko? Dapat attentive ka kasi kailangan mong alamin kung ano yung future na tatahakin mo. Next is... Sa ganito mo. Next is... Na-shock ako. Biglang inintroduce si food beverage services, si housekeeping, si tourism promotion service. Eh gusto ko magluto. Akala ko luto-luto lang. Pero sige, pagdadaanan ko lahat, susubukin ko lahat. Doon pa lang, sa senior high pa lang, tinetest na yung flexibility ko. Paano ko i-a-adapt ang mga iba't ibang work sa hospitality. Kasi ang hospitality industry po ay napakalawak. May front of the house, may back of the house. Siguro, kaya ito ay inintroduce sa amin is kahit saan man ako dalahin, front of the house man or back of the house, kaya ko. Na-a-adapt ko yung work environment na meron ng isang hospitality industry. Nung senior high school din po ako, naging active student leader po ako. 2 years po akong class president. I am a club president po ng Social Home Economics Club. At ako po ay nasa student council din po. Doon pa lang, ine-enhance yung skills ko in leadership. Paano ba ako magli-lead ng isang industry? Am I a good listener? Am I a good speaker? Doon pa lang na-enhance na po yung leaderships ko. Nung senior high school ako, kailangan creative ka, innovative ka. Naalala ko nung bread and pastry production namin. Para maging best group kayo or chef of the day ka, kailangan may maganda kang presentation. Hindi mo agad basta lang kung ano yung tinuro nila, eh yun ang gagawin mo. You have to be innovative, creative, unique. Para ikaw yung maging chefs of the day or group of the day. During my senior high, hindi lang knowledge and skills yung nakukuha ko. Lumalabas yung natural traits ko, which is first, ano yung first? Observant. Second is flexibility. Third ay leadership. And fourth, innovative, creative and innovative. So, nung senior high school pa lang ako, nalabas ko yun ang natural traits ko. And then one day, ayoko na, napagod na ako. Parang, ayoko na chef, ayoko na magluto, nakakapagod pala. Yun yung naging challenge ko. Susubukan ko yung dream ko. And then, dumating yung nag-bulkantaan, nag-pandemic. Tapos, nakaka-stay lang tayo sa bahay. 1 week, okay, masaya pa yun. Pero, mga susunod na araw, nakakabagot na. Andyan, lumabas yung mga food trends. Yung may nag-trending na dalgona, na mga ube pandesal, at marami pa. So ako, bilang nagluluto naman, gagawin ko. At at that moment, bumalik yung spark, yung love and passion ko sa cooking. So, ayan,
I'm back in navigating on the sea of my dreams. And now, another challenge na naman. Magka-college na ako pero online setup. Paano ko i-apply yung traits na nakuha ko nung senior high school ako? First, observant ulit. Naging observant ako. Paano ang online setup? Second, flexibility. Paano ba ako mag-a-adapt sa online setup? Leadership, paano? Siyempre, tinutulungan ko yung mga klase ko na mag-approach yung mga prof namin. And creativity and innovative. Paano ba yung effective na study para matuto ka sa isang online setup? After 2 years po sa online, yung normal na. Another adjustment na naman. Ang masasabi ko po, yung 3rd year and 4th year college ko is bakbakan. Napaisip po ako kung ang knowledge ko, skills ko, and traits ko is enough para maging successful ako, para maging fulfilling ako na chef. Parang hindi siya enough, may kulang na isa. Ano ba yung kulang na yon? It starts with letter H. Letter H, ha? 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 Ano ba? Hobby po. Yes, those 3 traits or those 3 things ay mag-work lang if you have habit. Knowledge, skills, and traits is a foundation, but daily habits will determine how you apply them. Eh, ano ba yung dapat habits mo? Continuous learning. In hospitality industry po, ito po ay constant revolving changes. Nagbabago po ang wants and needs ng mga tao. Paano po tayo mag-keep up sa competition? Paano po ba tayo mag-keep up on trend? Siyempre, aaralin natin. Next is time management. Every second counts, lalo na po sa hospitality industry. Bawal na bawal po ang Filipino time. Kasi may sinusunod tayong service. Once na tayo ay na-late, maaari yung production natin or function natin magka-aberya. Kaya time management is a must para sa isang chef. Because every second counts niya po. Next is discipline and hard work. Because hospitality industry demands long hours, intense pressure, and physical endurance. Nung nag-face-to-face na po kami, dyan po talaga bakbakan na. Kasi bukod sa academics, meron kami kitchen assistants. Nakakaranas po kami magluto for 1,000 packs, 200 packs. Ilan lang kami? 3, 5. Hindi lang siya basta for breakfast, parang breakfast, lunch, dinner kayo. Nakakaranas din po kami mag-serve sa mga foreign, sa mga taga-USA, Norwegian, mga taga-Dubai, mga partners ni LPU. Kaya, hard work and discipline is also a must. Lastly, your passion and dedication. You're being passionate on what you're doing. Putting your heart on what you're doing. Because passion overcomes challenges, and passion fuels creativity. And dedication ensures consistency. Yun po ay, you are dedicated. Ginagawa mo siya kasi gusto mo siya at passion mo siya. Ngayon, masasabi ko na po bang I fulfill myself as a chef? Na-fulfill ko po ba yung dream ko? I have the knowledge, skills, and traits, and habits. Masasabi niyo na po ba, pag meron na po kayo ng 4 qualities, are you successful na? Are you successful na po? Yes, kasi yun ang makapag-define ng success sa'yo. Because, how do I define success? It's finding, how do I define success? It's finding that fulfilling in what you do.
while continuously improving and growing yourself. Ngayon, graduate na ako. Ano kaya yung career na tatahakin ko? Yes, chef. Pero, meron talaga mga bagay na hindi talaga para sa atin. After graduation, nag-apply na po ako agad. Kasi nasanay po ang katawan ko sa trabaho. Kahit payat po ako, sanay po ako sa trabaho. First try, tanggap po agad. Natanggap po ako sa isang biggest company sa BGC, medyo mataas na position na. Pero ang nangyari, na-delay po yung deployment ko. Hanggang sa akin, nausap ko ng magulang ko, maghanap ka na ng ibang trabaho. And for me, mahirap siya i-let go. Biggest company na eh. Nasa mataas na position ka na eh. Ba't mo i-let go? Siyempre, no choice. Naghanap ako ng ibang trabaho. Nagkaroon ako ng interview, R&D chef or research development chef sa isang resort sa Taguig. E di okay na. Tapos tumawag ulit yung company sa akin. Ililipat na po namin sa isang company namin, which is isa ulit big company sa BGC. So ito na. Parang ito na yung will ni Lord. Andito na ako. Ito na yung path na tatahakin ko. Pero one moment, I have to give up everything. I have to let it go. May reason naman, pero masakit sa akin na i-let go ko yung mga na-offer sa akin work. Kasi biggest company na nga eh. Tapos mataas sa position pa. And that is an edge for a fresh graduate na tulad ko. And after po nun, kinuwento ko po sa mga kaibigan ko, bakit di mo ibalik yung business mo? Nag-business po ako before kasi nung first year college kami, kailangan namin bumili ng mga tools. Sabi ko, after this sem, anong gagawin ko sa mga tools na to? Hanggang sa naisip ko mag-business para babawi ko kung yung mga pinapabili ko sa mga tools. At para hindi masayang yung mga ingredients na natira. And now po, my lesson for this is letting go isn't a failure. It's something new for some parts of your life. If we trust the process, we can always begin again. So ngayon, may panahon na ako sa business ko. I can start again kasi nakapag-aral, mas may pinag-aralan na ako. I know how my business works. Ngayon po, I have 3 Lego blocks here po. I would like to ask 3 students how you can relate these Lego blocks on a building a career. Paano niyo po siya kaya tulad sa pagbibuild ng career? Ito pong Lego blocks. Tingnan niyo natin kung nakamit kayo. Sige, dito tayo sa step. How can you relate these Lego blocks? Kung nakasagot kayo, bibigyan ko sa inyo, promise. How can you relate these Lego blocks on building a career? Tulad po sa isang Lego, mahirap buuin ng isang pangarap. Pero pag gusto mo, kayang-kaya mong mabuo ito. Another one po, may dalawa po ako dito. How can you relate this building Lego blocks on building a career? Ayun, meron po sa slide. Just like po yung leg, may maliliit po siyang parts na akala po natin ay mahirap pong i-buuin dahil po maliliit na po sila. Pero step by step, yung maliliit na bagay na yun, makakabuo po tayo ng malaki ang papunyag ng pangarap. Last part. Ayun, sa TVL. But, yes. How can you relate this Lego blocks on a building a career? Ang dream ko ay parang Lego. Kailangan mo pong i-build para you need to build po para mabuo. Yung dream mo. Chef din. Yeah,
Again po, thank you so much po for your participating. Because success doesn't fall on your lap. Kayo po yung gumagawa ng success nyo. Kayo po ang bubuo ng, or kayo po yung magkakarve ng patatatahakin nyo. Wala na. May nagtataas pa doon. Next time. Malay mo, kayo po yung nagtataas. Malay mo, ikaw na yung susunod ng sasalita dito. Gusto mo? Gusto mo kuya dito ka? Sasalita? Ay, wala na tayo gloves eh. Ito, lastly, I have 3 simple tips for you guys. First, start small, think big. Because every great success starts in a single step. Di ba nga sabi sa TikTok? Ano sabi sa TikTok? Na-imagine mong sumakses ka eh. Sumakses ka step by step. No matter if professionalism naman, professional yan, or entrepreneur, or you're exploring different world. Okay lang na magsimula ka sa mababa. Okay lang mag-start ka sa maliit na. Next is, believe in your support system. Masarap sa pakaramdam na may mga taong sumusuporta, naniniwala at nagtitiwala sa kakayanan. Kaya naman po, tinanggap ko po yung invitation ko po dito sa talk na to is to personally thank my former advisors po, subject teachers po, at mga naging ka-close ko po nung senior high school ko po. Ayan po mga teachers na yan, sila ang mga isa sa mga sumuporta sa akin. At sila sa mga patunay na sila yung maniniwala sa mga kakayahan nyo. Kaya kay Sir Cyrus po, kay Ma'am Cheryl, kay Ma'am Cecil po, thank you so much po sa pagpupush nyo po sa akin and your encouragement. Ito na po yung result ng pinupush nyo at sila din po. Hindi lang po ako yung sinusuportahan nila, sila din po. And lastly, dahil mayroong nagtiwala at naniwala sa inyo, syempre, matitiwala ka sa sarili mo. Believe in yourself because you're the one knows how capable you are to reach your dream. Ikaw yun eh, sarili mo yan. Alam mo na kayang-kaya mo abutin ang iyong pangarap. Again, congratulations mga aspiring professionals. Your future is bright. Thank you so much. Thank you so much, Ma'am Sophie Diana Gray Pigra, and for that